Pinakauna nyo bang kaibigan, friend nyo pa rin up to now? Oh, that's a very spicy question. Tapos magme-message na lang sa'yo ng, may Gcash ka ba? Hello, kamusta mo naman ako? Tanay mo ako, kumain man lang ba ako? Mukha ka naman daw kasi kumain na. Siguro nagkakaroon ng recurring na nightmares. Do you have Hindi. that guilt? Saka nakakatakot din yung itsura niya eh. Yeah, politics, basically. That's a factor that affects our friendship. You know, sometimes you draw a line to people who vote for people who allows the violation of human rights. May mga tao na ang taas siguro na naset mong expectation sa kanila. Tapos biglang, what? Oh my God, makisama ka pero wag kang makisama. Ha? I'm gonna be a third party today. Umabot na kami sa kabitan. And dito na naman kami, ang inyong mga pambansang FAQ mates. National treasure. Okay, my name is Jeff. My name is Anna. And hi, my name is Hazel. And welcome to FAQ. FAQ. Frequently asked questions. Ano ba yung question for the day? Okay. Ay, hindi pala. Parang bukake. Parang bukake lang. Sige. First frequently asked question na meron tayo is a question na people in their 30s, na siya, parang something na we kinda parang take for granted, ganyan. And it's something na parang, oh nga no, paano nga naman with their busy lives and all that. So the question is, how do you keep friends? How Diba? do you keep friends? We're friends. Kayo ba, marami pa ba kayong friends as of, itong age natin ngayon, marami pa ba kayong friends? Like yung circle na nyo, gaano kalaki? Are you my friends? Aside sa atin. Aside sa atin. Kasi actually 5 kami sa friendship. Oh, 5 kami sa inner circle namin. No? Yeah. Oo. Sa So, kulto namin. 5. So, may 2 pa kaming, basta sila na yun. Victims. Oo. So, aside sa circle at sa mga nasa GC natin, may iba ka pa bang close friends na I think, yeah, meron naman. Pero, unlike when I was, like in high school, like everybody seems to be my friend. Ngayon na nasa college, mas pili na siya, mas few na rin. And, yeah, I think, sa adulthood kasi, yung friends mo parang pakonti na ng pakonti, but that doesn't mean na na nagdi-diminish yung quality base sa quantity. Kasi you know na the friends that you have now, they're really for keeps. So, even though hindi siya kasing dami as before when I was young, mas sala and mas curated na yung mga friends ko. I like Kayo it, ba, guys? curated. Cured lang yung sa akin eh. Like cured bacons. Like with, na friends. Oo. Kasi syempre, parang, di ba, minarinate mo, lumambot na. Those are my friends. kumbaga na-test na ng panahon? Parang- Sobrang tested na rin ng panahon. Siguro sa akin kasi along the way, we have people na, I have people, like new guys. Meron talagang parang immediate friends na you get to hang out with. Meron ding mga friends sa work. I feel na meron naman siguro akong mga kaibigan sa work. Kung nakikita nyo man to, I hope that we're friends. And then, meron din friends sa church, meron din sa madami kang avenue along the way. Parang you meet a lot of people. Pero pag tungtong mo talaga on a certain age, especially itong 30s, parang dito na parang meron ng salaan na nagaganap. Kasi yung social battery mo, parang hindi na, parang kumbaga sa battery ng kotse, medyo luma na. Nakakaloka. Ano ba? Kasi iba-iba kasi yung tayo kasi mga tao, may iba-iba tayong personalities. Hindi man yung split personality na. Kumbaga parang, okay, with this group of people, ako yung jolly person. Pag sa ganito naman, ako naman yung studious or tahimik, ganyan. So parang different facades or pero hindi naman ibig sabihin nun fake ka, no? Faces, different faces. Faces, different chapters, no? Kumbaga parang ang point doon,
ibang tao, kaibigan mo sila, pero you resonate with them at some parts of you, ano doon sa kanila. Parang nahahanap mo yung sarili mo sa kanila. Yun. So, yung question natin is how to keep friends. So, Yeah. parang ilang years na, yung pinakauna nyo bang kaibigan, like yung very first friend ng bata kayo, friend nyo pa rin up to now? Oh yeah, that's a good question. Oh, Okay. that's a very spicy question. Well, Let's go with the spicy. well, honestly, I think that we're still friends with some of them, pero yung depth ng friendship is different. So cue the music. Ayun, hindi ko na siya friend before, pero I know na yung mga friend na kinikip ko right now will be friends for life. It's interesting kasi parang feeling ko kailangan din mapag-usapan how the pandemic Totoo, changed totoo. friendship eh. Kasi before, I don't know if naalala nyo yung mga bata tayo, like, if we're gonna watch like animes, parang we just knock on the door ng kapitbahay natin ng friends. Yeah, we crash on their place, tapos parang kahit naiinis sila na kumakain ka tuwing hapunan nila. Pero you know, parang that's the kind of like friendship na we used to have before. Madali lang talagang, kumbaga, yun yung ano, parang as a kid, madaling mag-keep talaga ng friendship kasi lahat ng kaibigan mo nasa isang area ka lang. Yeah. Like, for example, sa atin, we met, what year? 1988. Hindi, we met 2004. 2003, mga ganun. Tapos 2005, Ana? Yeah. Parang mga ganon. Oo, mga Oo. ganon, mga ganon. So, lahat tayo taga dito sa magandang place na tinatawag naming Orange County. Orange County. Laguna Beach. Talagang land of the beautiful. Ganyan. Kaya pala wala ka na dito. Umalis na yung ganda. Hindi, pero kasi proximity-wise, to keep friends, if when you're younger, is dapat malapit kayo sa isa't isa kasi hindi pa naman uso yung cellphones Oo nga. ng mga panahon na yun, right? Kaya nga, halimbawa, most of my friends, talagang high school, elementary, kasi sila yung parang, matagal mo silang kasama, everyday mo silang kasama, tapos doon nabibuilt yung friendship. Choice, sila lang talaga yung kasama. Oo, kasi di ba sabi nga nila, you are the average of the 5 people Oh, na really? lagi mong kasama. Oh. Oo. Wala tayong choice eh. Hindi. Pero in fairness, no, kasi tama yung na-mention kanina na before, wala kasing smartphone. Totoo. So, kung sino lang yung mga nandito, kung yung kapitbahay mo lumipat na ng ibang lugar, ng ibang bansa na, hindi nyo na ma-maintain yung friendship. So, Oh, yeah. unti-unting mababawasan. So, We're parang sa talking Sims. to you, Jomer and Ramir. You know who you are. Yeah, Unlike those are ngayon our na friends. may social media na kahit nasa Ireland yung isa or nasa Dubai, makikita natin agad yung mga updates sa life Totoo. nila, di ba? Oo. Saka may video calls na. So, madali. yeah. Mas madali yung mag-maintain ngayon. Only fans na May OnlyFans na din. Hindi kasi yun nga, proximity is something na sobrang important. When you were a kid, yun nga, kakatok ka lang, lang kayo, 10-20 sa labas, paghapon, dati-rati. Yun ba yung song? Diba yung song? Ni ano? sa Coke ba yun? Oo. Na parang, sa Coke? ba yun? Hindi, kay Daddy Sam yun. Ay, hindi. Oo, diba? Oh my God. Gen Z. Anyway, so napag-usapan natin yung past. Now na that the pandemic happened, we are Oh, yeah. forced into our own houses. And yung with the advent of hybrid working and work from home, Right, parang, right. what are the steps that we take to keep our friendship alive and fresh? In this economy. In the age of capitalism. I believe. Hindi. Nung pandemic kasi, feeling ko dun yung time na mas naging close tayo. Kasi, Oh yes, that's di ba? true. Araw-araw talaga, halos every hour, every minute. Siyempre parang mamamatay. Parang mamamatay ka na nun, di ba? Updated sa GC. totoo lang. Oo. Parang, di ba ng pandemic, kada sabihin, nandito na sa barangay ang COVID. Andito na sa barangay San Pedro ang COVID. Di ba? Okay, video call, guys. Nabalitaan namin, nasa kalsada nyo na, Jeff. Grabe The nga, freak. natatawa na Pero- lang tayo, di ba? Oo, pero ano yun kumbaga parang
yun din yung time na na-realize natin kung saan ba natin ifa-funnel yung energies natin, di ba? Kasi parang ang hirap din mag-keep ng friendship na hindi naman kayo aligned values, hindi rin kayo aligned sa perspective in life, yung ganun. So parang, ano ba, parang hindi siya, kung pipilitin natin makipag-friends kay BBM, parang gano'n, BBM talaga. No, para, example lang, magkakaiba tayong generation din, one factor. So parang, paano yung, ang question ko there is, ano yung mga consciously and unconsciously na ano nyo, parang factors ninyo in choosing sino yung mga gusto nyong i-keep sa circle ninyo? Oh, interesting. That is a difficult question, my friend. I believe na there are two kinds of friends. Yung mga low maintenance and high maintenance friends. So, when you say low maintenance, ito yung mga friends na pwede mo lang kausapin every day, every now and then. Tapos mag-run ka lang ng mga bagay na nangyayari sa life mo. Whereas there's this high maintenance friends na, not to say that it's negative but it's, Oo naman. these are the type of friends na you really set aside a time and schedule to really meet with them and to parang spend a good time with them. Ayan. So yun. So it depends on the kind of friend that you had. So pag high maintenance, kailangan may consensus kayo, like time, ano yung time na pwede. Diba? Yeah, that's true. And usually, it's like a major event of the year, mga ganyan. Like, parang it's a yearly thing or a monthly thing, ganyan. But may mga low maintenance friends na when they tap you, tas okay, let's do this thing. Ayun. You go. Kami ba yun? Yeah. Are we the low maintenance friends? Yeah. Are we the loaf breads? Are we the loaf breads? Ikaw naman, Mom Shi. How do you keep your friendship and how do you know which friends to keep? Ayoko kasi ako yung person na parang there will come a time na I'd like to burn bridges. Ganon. Kaya pala lagi kami dalang Diba? lighter. Oo. Hindi kasi 'di ba? Parang hindi naman sa yun nga sabi ni Jeff kanina, parang you have to have the same values. Meron ka din something na kumbaga parang similar pa din sa kanila, like sa atin as an example na we kind of still do things like fun together, like at this whole setup. Interests. Same mataas na pangarap. Hindi kasi yun naman talaga yung doon, parang hindi lang syempre dahil kumbaga wala na kayong similarities, burn bridges na, also values and how much they value you. Parang kasi 'di ba may kasabihan din na you wanna have people in your life who wants to really sit at your table Right. Oo. You can sit with us, ganyan. Yeah. Where? Ibang sit yun. Oo nga, ibang sit Hindi. yun Kasi 'di ba yung parang yung willingness mo to be with that person, kasi many may disagree that friendship is still something that you have to maintain. Na parang meron talagang low maintenance friends, pero 'di ba meron akong isang friend circle na parang minsan dahil magkakaiba ng time zone, mag-ano ka lang, mag-send ka lang ng message o kamusta na kayo, voice message, ganyan. Pero the fact na you still wanted to communicate, kasi kapag nawawala na yung communication tapos mag-message na lang sa'yo ng may Gcash ka ba? May Gcash ka ba? Bayaran ko mamaya, 'di ba? No offense sa mga ganun pero 'di ba, I mean, hello, kamusta mo naman ako? 'Di ba? Yeah. Tanong mo, kumain man lang ba ako? Mukha ka naman daw kasi kumain. Nakakaloka, 'di ba? Ikaw naman, Jeff. Like, how do you choose which friends to keep and how do you keep the friendship alive? Kasi taas kasi ng social battery ko wow. Oh yeah. Hindi, Golden Retriever kasi. Golden Retriever boy. Legit. Hindi yung fasad. Hindi, paano ba? Kasi marami ako circle of friends, especially nung college before. Iba-iba, like may rockista, set of friends, tapos may emo, tapos may mga nerds. Iba-iba. Kumbaga parang curious Yung ako. mga slots. Slot machine na joke. Iba pala. Hindi, ang ko dyan, curious ako, paano ba mag-isip yung mga taong nandito sa circle na to. Parang paano ba sila nagde-decide, ano yung
thought process behind or reasoning nila bakit nila ginagawa yung mga bagay-bagay. Bakit sila nag-enjoy sa drugs? Wow, drugs. The joke lang. Ano? Please do not use drugs. Yeah, hindi yan maganda. Nakakapayat. Huwag kayong gumaya sa kanila. Sa amin na lang kayo gumaya. Kaya pa namin. So, as you see. Hindi, ayun. Yun yung ano ko before. Unconsciously, kaya ako nakikipag-friend sa maraming tao kasi gusto ko silang makilala. Gusto kong maintindihan bakit sila ganon. Pero ngayon, as we age, nakakapagod nga. Na-feel ko na, especially now, nitong 2024 lang starting last year lang eh. Doon ko lang na-realize yung nakakapagod pala. So parang nag-trim talaga ng sobra yung circle ko. Puro high school friend, tapos si Ep, hi Ep. yun lang yung mga ano ko ngayon. Nakakapagod kasi parang added responsibility nga naman siya, no? Na parang hindi naman dapat padalhan mo sila ng pera, Jomer. MacBook. Kumbaga parang hindi siya kasi something na ano ba, yung energy mo kasi mas kailangan mo siya i-reserve for something na sa sarili mo, ganon. Sa family. Oo, saka yung tipong pag nakipag-usap ka sa kanila, hindi nakaka-drain. So, I think dapat parehas kayo ng energy. Yun. Oo, totoo yan. Siguro, i-add ko lang yung lack of third spaces din na tinutukoy usually when we talk about friendship after the pandemic. So, when you say third spaces kasi, ito yung mga lugar where people can just meet and share community na wala masyadong requirement. Oh, For that's true. example, like, libraries o kaya parks, 'di ba? So ngayon parang when you go out, especially in the Philippines, like yung mga third spaces mo would be like coffee shops. Mall. Oo, mall, 'di ba? Or restaurants, ganyan. yan. Tapos parang, it always involves a lot of money. So that's why, yung sinasabi nga ni Jeff na, it's a lot of responsibility kasi, Totoo like, naman. when you meet, you always have to plan yung budget, yung time, yung mga reservations and stuff. So yun, wala na nang pawala yung third spaces, but also, at the same time, iba rin yung nag-e-effort ka to create third spaces. Like, for example, this podcast where this is also like a medium for us to talk and share and just bond in general. That's Ayun. true. Oo. Hindi naman kasi, sa totoo lang, kasi yun nga, proximity, babalik na naman tayo sa proximity na tulad ng mga bata pa tayo. With the same space, like, UMS, we healthy. Yun yung school namin. Huwag kayo mag-enroll doon. De, joke lang. Hi po, ma'am. Kasi, di ba, parang, yun yung space natin. Remember back in nag-college, may mga Lyceum, nag-TLMO, nag-UP. So, parang, naalala ko noon, parang, Wood Hills naman yung space, di ba? Pag may birthday, ganyan, nakikita-kita pa din. Tapos, nung nagtrabaho na, alam mo yun, parang, syempre, nagkaroon na ng capacity na, okay, Resources, mga unang sweldo, mga ganyan. Yeah. Speaking of sweldo, Oh. anong take nyo doon sa mga friends na or may factor ba sa inyo kung halimbawa yung isang kaibigan mo before, ka-close mo before, biglang nag-reach out sa'yo after so long, and then itong taong to, Ana, pahiram naman. Mga 500,000 lang. Yan. Anong take nyo sa ganun? Like, dalawang close friend, tapos yung isa na close before, tapos bigla na lang nawala, tapos babalik, kakamustahin ka saglit, tapos mahihiraman ka. Uy, medyo sus yun Kasi parang, yun nga sabi ni Hazel, kumusta mo man lang ako? Kumain ka na ba? Ganyan. Siguro, it depends on the friend Kasi may mga friends tayo, like, mapagkakatiwalaan natin. Alam natin na hindi tayo iwan sa ere nito. Oh, yeah. Oo, Diba? meron yan. So, go lang pag ganun. Pero yung mga friends, like, parang new ones, tapos parang, i-message ka na out of the blue, ganyan. Ay, sorry. Ayan. Ayan, so i-message ka na lang out of the blue, tas parang manghihiram siya. So yun, pag ganon, I would politely decline. Kayo ba? Siguro depende sa amount, tsaka depende sa capacity ko. Parang, siguro sa ngayon, syempre wala naman tayong 500K. Or kahit sabihin natin, mababa lang, like Baba mga lang, kaya 10,000, ganyan. 10K? Siguro, depende. Siguro, kaya lang.
siguro, yeah, sure. Pwede naman siguro mag-lose ng 10K. Wow, 10 yeah. pounds? Ganyan. Hindi, pero kasi depende siya sa need. Pero, oo, pero kasi, the premise is, yung friend mo, hindi mo na kasi siya madalas nakikita. Pero depende rin siya sa rason eh. I'd like to know the reason. Pero ito, guys, ma-share ko lang, nung ako yung nagka-problem financially, di ba, last year, yung nagkasakit yung mom ko. Thank you so much, guys. An opportunity to recognize and award giving body. Asan na yung certificate? The joke though. Hindi kasi totoo yun eh. Doon mo matetest yung mga kaibigan mo na, alam mo yun, Oo. ready sila magbigay, ready sila na parang mag-help out sa'yo. And that's true friends, ganyan. Kasi, Hindi mo na kailangan mag-ask nun eh. Parang, oo, automatic siya eh. Parang, uy, kailangan ng tulong. totoo. So, parang yun naman. ikaw mismo, parang willing ka mag-extend para sa mga taong ano. Kasi yun naman talaga yung pagiging kaibigan eh. Pag, yun yung mahalaga na if you keep your friends, you know them, you know their needs, and if you have the capacity to help, why not, 'di ba? Pero the fact na halimbawa, bigla ka na lang, di ka man lang nangamusta, hindi mo man lang tinanong kung ano nang pinagdadaanan niya. 'Di Oo, ba? saka baka hindi mo alam na yung taong hinihiraman mo, mas malaki pa pala pinagdadaanan kaysa sa'yo. Yes, Di ba? true. So, paano mo malalaman? Eh, kasi hindi naman kayo nagkakamustahan. Parang gano'n. And also, ang dami ng mga scams ngayon. So, di ba minsan parang kamag-anak ni ganito, tas na aksidente yung nanay ni ganyan, tas parang, kailangan magpadala agad. So, yun, may mga ganun Ay, scams. yeah. Meron ako niyan. Parang, yun nga, yung nagkasakit yung mom ko. Meron akong common friend din namin to. Kung nasan ka man, Leslie Cara, hello sa'yo. Sabi niya sa akin, sabi ko, ma'am, siya, kailangan ko na mag-settle ng balance sa hospital bills, ganyan. Tapos sabi niya, okay, ma'am, ganyan, kailangan ko ng 15K, yun na lang, last money na need. Sabi niya, okay, pero, video call muna tayo, ha? Siguro kala niya nahak ako. Ay na, video call kami. Okay, padala ng pera. Yes, Diba? that's so true. O, diba? Shout out sa'yo, Ma'am Shi. Ayan. Oo nga. Kasi baka sabihin, yung Gcash, di ba ito yung Gcash mo? Dito mo isa-send kasi limit na ako eh. Tapos ibang tao pala, no? Oh my gosh. Wait, mad ko lang. There was this person sa work. So, actually, sa previous work ko, kakastart ko lang. Kakastart ko Congrats. lang, no? Nung hiniraman ako. Tapos parang, I know, it's crazy. Oh my Tapos parang after a week, nag-resign siya. It's so nakakaloka. kuya. So, ang gusto ko lang naman sabihin, lesson learned natin, takeaway natin is, be empathetic, pero, parang, be smart din. So, empathy with, With the heart. Well, empathy na nga eh. with the but brain. be smart, yan. Empathy, but be smart. Yeah, tama. Kumita ng pera ngayon, ha? Yeah. So, parang you have to parang be smart about it. Kesyo kaibigan pa yan. Pero siguro, kayo ano namang, di ba, syempre nasa usaping pera na tayo. At isa yan sa mga rason, pera, ang isa sa mga rason why you break up with a friend, di ba? Ay, that's... Pero actually, ang dami nating topic dito. Ang daming questions dito. No? Kasi, masakit din eh. Di ba? Pag nakipag-break ka sa isang romantic relationship, and pag nakipag-break, nag-stop kayo ng, ano ba tamang term doon? Na friendship over kayo. Di ba? Parang ganun din yun eh. Parang someone na heartbreaking talaga siya. Someone na pinagkatiwalaan mo. Syempre, minahal mo as a friend. Tapos, biglang FO. Yeah. Sabihin ko. Hindi na halatang guilty ako doon. I remember so many people. Ano ba tanong? Walang question doon eh. Kumbaga para sinabi lang natin na yung pinagdadaanan is halos the same, identical eh, kasi you're losing someone na very important. Kabisado rin yung araw-araw or mga pinagdadaanan mo. At some point in your life, kayo rin yung magkasangga, di ba? Tapos biglang wala. Yeah, that's true. Actually, it's yung pain niya is similar din to heartbreak, especially with long-time friends. So, ako may mga ganun akong situations and, life happens to us. So, may friend ako way back in college, tas parang sobrang buddy-buddy kami. Oh, yeah. Tapos, parang we went through a lot, lahat ng heartbreaks namin, lahat ng relationships, tapos we went to actually we worked together and then eventually parang
things changed. I think, and I think that's also like the natural process of life. Like, tayo, nagbabago yung interest natin and passions, ganyan. And so, hindi na tayo parating nagkakasabay. And also, yung evolution din natin, parang one evolves faster than the other. So, yun, eventually, parang umabot sa point na we stopped talking to each other, and actually that bothered me a lot. Yeah, it's masakit. But ayun, feeling ko necessary din siya na learning point sa akin on how to be a good friend and to know anong klaseng friend ba yung kailangan ko. Totoo. Yeah. Yun naman, everything naman, kahit naman sa kahit anong breakup, masakit talaga siya. Pero it's always a lesson for us and for the other person. Kasi ako marami rin ako na-break na friends na parang looking back, parang okay na din yun. Kasi parang yun nga, yung sinasabi ni Jeff kanina na social battery. Pero syempre, masakit siya. Kasi may mga times na halimbawa may nakita kang funny. Ako kasi ugali ko kapag friend. Like halimbawa may funny na Video, meme. mga meme, ganyan. Itatag ko, isisend ko sa GC. Ngayon parang, ay, wala na, sige, save ko na lang. Save ko na lang for me. Saka, ganon. Ang naalala ko kasi sa ganyan, heartbreaking siya, no? Kasi meron akong friend na ganyan yung nangyari. So, siguro mga 3 years din akong binabangungot. Pero actually, laging recurring yung dream na parang medyo hindi talaga maganda, medyo bothering siya. So, inisip ko kasi, nung time na hindi na siya ganun ka-frequent na nagbe-message or hindi na yung usual, meron siyang relief sa akin kasi nga ang toxic ng friendship. So parang sa akin one less problem. Parang gano'n yung na-feel ko nung time na yun. Tapos eventually parang na-realize ko etong tao na to kasi very marami siya laging magnet niya talaga yung nasisira yung mga relationships niya around sa kanya. Kumbaga nasa-sabotage niya yung relationships. Pattern yun. Tapos nagkaganon din kami. So ako kasi nung time na yun, awang-awa ako sa kanya. So parang somehow sinasalba ko siya. Tapos eventually, ako rin pala parang na-murder din somehow. Pero may kasalanan ako. So kaya ako siguro nagkakaroon ng recurring na nightmares. Kasi nakakatakot naman. Do you have that guilt? Saka nakakatakot din yung itsura niya eh. Hindi. May guilt din sa akin na syempre kailangan ko rin patawarin yung sarili ko. Alam ko naging worst friend ako sa kanya. Yan din. Pero naging best din naman ako. Wow. You had me at my best. Pero may worst din. So, one factor then na I want to point out when it comes to friendship is how politics. Yeah, politics basically. That's a factor that affects our friendship. Kasi parang, you know, sometimes you draw a line to people who vote for people who allows the violation of human rights, for example. So it's really hard to see yourself, even though parang nung bata kayo, friends kayo, di ba? But now, when you see them believing a certain a politician or a belief na, you know, Nakaka-apekto sa ating lahat. yes, and also with their rights as humans. So, yun, that's also like where I draw the line when it comes to friendship. Oo nga, kasi before, sabi nila, ano yung sinasabi nila before na politics is not, don't take it personally. Parang ganon. Alam mo, after nitong kay Lenny, doon ko na-realize, yung mga taong nag-vote, hindi ko man sinasabi na hindi ko na sila friends, no? Friends ko pa rin sila sa Facebook. Yeah, pero but nabawasan ng punto sa akin. intensity. Oo. Kumbaga parang hindi ko maintindihan yung thought process. Yun pala, yung reasoning nila behind. Lahat naman tayo, That's may true. right tayo to say whatever yung gusto natin anong tawag doon? Piliin, no? Yeah. May right tayo, may freedom tayo to choose. Yeah. Pero yung bakit hindi ko man lang nag-research? Oh, that's right. And also, like, you draw a line. You draw like a cold standard of ano yung mga pwede mong i-cross and not. And especially if like it affects a lot of our lives. Ayun. Yeah. Meron kasi talaga tayo na mga
negotiable sa non-negotiable sa kahit anong relationship, and hindi yun nasa-spare yung friendship. Pero ako ang take ko lang naman, kasi I'm still really friends with people na hindi kami pareho ng political view, kumbaga. Pero siguro ang thinking ko kasi noon, kasi alam ko heartbreaking talaga yung last election pero ang lagi kong iniisip na we're all in the same boat, and Oo, ano pa rin that's naman yun, true. parang maybe a few months or so, which it really happened, na parang medyo nawala yung amor ko dun sa tao. Pero, at the end of the day, it's always a decision to, yun nga cut off people. And dapat wala siyang judgment kung yun yung maging decision mo. Kasi, just like your vote, it's a decision that you made. So, 'di ba, parang sa akin, it's also a decision that I will make if I will keep you as a friend. Yeah, I Yan. agree with that. Also, like, there are many factors why people have that certain political belief. Maraming factors din yan. But also, ikaw nga, as an individual, you also can exercise the right to keep friends na you think does not align or work with you anymore. Yeah. Parang ang hirap lang kasi talaga. Like, may mga tao na ang taas siguro na naset mong expectation sa kanila. Yeah. Unconsciously. That's so true. Tapos biglang, what? Yeah. Tapos yung mga posts sa social media, wala na. Parang, Yeah. And yung mga heroes mo, yung mga idols mo before. Yeah, oo. Pero actually, hindi lang naman sa politik even sa moral standing Decisions Oh in my life. Like, halimbawa, what would you do if meron kang friend na nag-decide, I'm gonna be a third party today. Di ba? What will you do? Di ba? Oh. Di ba? So what would you do? Will you stay friends with that person? Or, syempre, mahal mo lalo na kapag matagal na kayo, years na yung inabot. Pero, ito yung mga decision nila sa buhay na parang, sa totoo lang, affected ka, oo. Pero, it's a personal choice that they made. So, it's also a choice for you whether to, parang, makisama ka pero wag kang makisangga. Oh my God. Makisama ka pero wag kang makisama. ah, Ha? Ano ba yun dun? Makisamahan mo pero wag kang makisama. Basta nagigets ko na yun. Parang ganon. Sumama ka pero wag kang sumali. Makisama pero wag sumama, feeling ko. Kasi iba yung... Hindi. Sumama ka, wag kang makisama. Sumakses Hindi. na lang kasi. Pwede ba sumakses na lang? Basta yung parang, you can be friends with them, pero you don't have to do what they're doing. Parang Right. parang ganon. Yan. So, Oo. 'di ba? Maraming nangyayari sa buhay ng mga friends natin na either ayoko na siya kasama or babawasan ko yung time namin together. But at the end of the day, it's it's a choice that you have, and it's a relationship na parang gusto mo kasing i-treasure gusto mo i-keep, 'di ba? Wala na kayong proximity, what do you do? May social media, 'di ba? Sorry, akala ko sasabihin mo, at the end of the day, gabi na. Kainis. pero may ganun akong friend na naging third party siya. Tapos dahil doon, marami kaming Talk about third party. marami siyang kaibigan na lumayo. Actually hindi siya Akala naging ko third marami siyang hindi siya yung actual third party. Nagkaroon siya ng someone else. Yung talaga party. Oo. Party talaga ganun, tubs. Hindi, yun. So, parang, ngayon ko lang nagigets kasi bata pa kami bata pa ako nung time na yon. Tapos sila kasi mga medyo older sa akin mga 5 years older or so, ganyan. So, parang, hindi ko mag-gets. Sabi ko, bakit niyo biglang binatawan tong taong to? Ano naman to? Parang, personal life naman niya yon. So, parang ngayon, looking back, kasi may mga beliefs tayo, may mga values tayo na no. Kumbaga parang at first nakita ko naman na kinausap nila bakit ganun, dapat ganito, ganyan kasi kaibigan din namin si ganito, yung partner niya. Yun, so parang nagkaroon ng battle sa loob ng mga kaibigan namin. Tapos nung kinausap nila,
Tapos nakita nila yung desisyon, tinuloy pa din. Oh, Cut off na. Yan lang. Yun na. Up to now, wala. Kahit wala na sila nung ano niya, third party niya. Yeah. Ay. Grabe namin natin na pag-usapan. Oo nga. Diyos ko, kala ko mga 5 minutes lang to. Hugot. Umabot na kami sa kabitan. Ayun. Pero really, tough times like this sa mundo na to, na at parang sa age at sa mundo na to, na ang minsan gusto mo na lang matulog. 'Di ba? Bed rot. Oo. Gusto mo na lang mag-Netflix o matulog. You need to really appreciate people na ready to keep you. Yung parang magte-take ng time para kausapin ka. And I hope na parang you reciprocate, lalo na doon sa mga taong With the hard R. With the, With the hard Ay, R? sorry, hindi ko na alam yun. With the hard R? Si Golden Retriever Oo. boy sabi niya. Ano ba yung with the hard R? Ano ba yun yung keep up with... Ay, hindi na ako. Ano? Ano yung sasabi niyang may sass? Or ano? Sass and class. Yeah. What the- I love it. Anyways, yun nga. Kayo, sa mga listeners natin on Spotify and mga viewers namin sa YouTube, Yeah. anong Tell us mga about. insights niyo on how to keep friends, or kung meron kayong mga opinions sa mga questions na na-mention namin earlier, feel free to comment down below kasi gusto namin basahin lahat, and Yes. maybe next episode namin ma-feature namin yung questions ninyo. Oo, and also if may mga chika kayo, like mga friends na ginos nyo, let us know. Oh. Kinabit! Oh my God! Or kung may kinabit kayo, huy, wag ganon. Ayun, so thank you so much guys for having us in this afternoon. Anak ko, nasan man kayo sa mundo. Ganyan. Yeah. Abangan nyo mga episodes namin every Fridays, 6 p.m. on YouTube or Spotify. Spotify. Yeah. See you again. Bye.